Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, actually, pabahay pa rin tayo. Tagal nating walang video regarding sa mga pabahay kasi hindi ko na alam kung ano yung content natin. At, ayun, mukhang may mga nare-relocate naman, no? May mga nare-relocate katulad dito, 63, 64, meron ng mga nalipat. Eh naman dito kasi, ayun, malapit na rin silang kuryente. At the same time, parang easy access na lang para kung gusto mo doon sa submeter, no? Madali na lang. At ayun, talagang nagiging lively na yung lugar kasi napakadami ng tao, ang dami ng nare-relocate, ang dami ng mga naggagala, naglalakad, etc. So, ayun, yung update natin dito sa Naik View. Ngayon ay Sabado de Gloria. Tama ba? O, Sabado de Gloria. At makikita natin yung lugar, medyo tahimik sa ngayon, pero makikita rin natin na maraming naglalakad kasi nag-uwi ang bakasyunan. Okay? Lipat natin yung camera natin para makita nyo ng maayos yung lugar, no? So like ito dito, dati 63, walang halos tao dito. Pero ngayon, ayun, no? Kita nyo may mga nakaparada ng motor. Diba? So may mga tao na talaga, may mga lumilipat na natin at tumitira na. Oh, katulad to, meron na rin to. Ayan, no? May kurtina na. So nakakatuwa kasi paunti-unti merong mga nalilipat. At yun, lumilinis na. At the same time, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aayos. Barado ito dito. Kala ko makakalusot tayo. Ito bakante pa. At ayun, hindi talaga nila ginagawa na agad, no? Yung bahay. So parang kung sino yung sa tingin nila na may marerelocate, ayun yung mga inaayos na nila. Oh, kita nyo yun, no? Nakapagpataas na yung likod, oh. Meron na second floor. So, tahimik pa. Hapon, madami talagang mga naglalakad-lakad. So, kaya naman dito yun, no? Magaling din dito. Sana magkatubig na rin sila talaga. Yan, no? Mga abang ng tubig. Ang problem din dito, wala pa talaga silang tubig. Pero sa ngayon, ayun, ikita natin, no? Ang dami ng mga parang na-turnover na dun sa mga beneficiary. Kikita rin natin yung iba talagang pinapayos na nila yung harapan. So tingnan natin to, itong gawa na dito. So ayos na to. So ganyan kalaki yung bahay. At may mga parang ano na sa kisame. So ito yung kwarto. Hinati talaga yung bahay sa gitna. Para isang kwarto, isang sala. Tapos, siyempre, ito yung CR. Ito yung likod, bakal na. Ito yung lababo. Tapos ito yung extension sa likod. Oh, maganda ito dito kasi ang taas na ng pader niya. Oh. Kumbaga, kung gusto mo magpataas, kunti na lang itataas mo. Diba? Para makapagpataas ka na. Okay, so ayan. May ibon pa. Pinakita ko lang sa inyo yung loob ng bahay. So doon sa mga hindi pa nakakapanood, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki. Pero ito, papakita ko naman sa inyo yung wala pang divider. No? Yung bare type pa lang siya. So ganito kalaki yung bahay. So pagka nilagyan dito ng divider sa gilid na to, ayun na magiging itsura. So ganyan. So imagine nyo yung lapad ng bahay. Itong tiles na to, yan ay bali 2 feet. So bali ilang tiles yan yung lapad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.5. No? So times 2, 6, 12. 12, mga 13 feet yung lapad niya. So ganun kalapad yung bahay.
Tapos siya yung CR, ito yung likod. Kikita nyo rin yung likod kung gaano rin to kalawak pa. Diba? Kita nyo ba? Kung tutusin, maayos at malapad naman talaga yung bahay. Pero, well, meron talagang hindi nasasatisfy pa. Pero para sa akin, may kalakihan na rin yung bahay. Compare doon sa mga, tawag dito, yung mga bahay natin no, sa squatter area, barong-barong. Except doon sa talagang squatter area na established na. Pero yung sa mga creek, sa mga tabing dagat, coastal area, so alam naman natin na barong-barong talaga yung type ng mga bahay. Di ba? Solusyon tayo. Ito doon sa kabila na yun doon. Halos lahat ng mga bahay doon, mga 90% may mga nakatira na. So, mahirap pa dumaan dito. Dito may ilan, no? May 2 pamilya, 3 na lumipat na tumira na. Pero ang problema nga kasi dito yung kuryente, kaya yung iba yan, kita nyo yung kuryente na yan. Submeter yan. So, kung magpapasubmeter ka, gagastos ka talaga. Tingin ko mga isang rolyo, depende sa layo ng bahay. So, ito dito, meron na rin to. Pero hindi pa nila tinitirahan. Kumbaga, nilinis na, sinecured na nila yung bahay. Hindi pa sila lumilipat kasi mahirap din ng walang kuryente. So, itong bakanting lote na to, originally, alam natin dito, mga facilities to eh. So, yung isa sa mga, parang, isa sa ano nung, ano dito ng naik, yung LGU na, maano rin yung mga facilities para sa mga pabahay. Para naman yung mga residente na marirelocate dito, gandang hapon po, meron silang mapapag-anuhan sa kung ano may pangangailangan. Di ba? So ito dito naman, so block 66 and 65. So mukhang mas madami ng tao na dito. Kasi isa para sa nire-request ng butihing mayor ng Naik, magkaroon ng mga facilities yung mga bahay. Like center, and siyempre yung mga staff na din. So ayan dito. Alam natin, school, etc. Madami center, market, para yung mga nare-relocate dito, hindi na kailangan lumayo. Hindi na kailangan lumayo pa, no? So dito, ayun, no? Block 67. Medyo marami na ring tao dito at marami pang hindi nagagawa dito. Di ba? Nakakatuwa kasi paunti-unti tuloy-tuloy pa rin ito dito rin, oh. Ayos na, oh. Gusto ko dumiretso doon kaso may aso. Mukhang hindi tayo makakadiretso doon. Kita mo nakatingin na sa atin, oh. Gusto ko lumusod dito, tambak din. Gusto kong dumaan dito, wag na. Subukan nga natin. So ito, katulad dito, inumpisa na sa pero hindi pa sa tinapos. Ano naman natin mga nangyayari, no? So like dito, ito ginagawa na din. At ito hindi. Tapos doon may mga nakalipat na. Yan, 3 aso doon, territorial na nila. Kaya dito na rin tayo. May mga aso doon. Ay, ang dami kasi tao dito. Tinatahulan na tayo. Mga walang hiya talaga itong ang hirap na rin mag-ikot talaga. Compare nung wala pang mga na-relocate kasi ang bilis lang. Hindi mo kailangan kasi iba may mga lagang aso na. So kapag lumapit ka doon sa territorial nila, talagang tatahulan ka. So kung mabait-bait yung aso, sasakamaling ka talaga. Kasi minsan ginigiliran ka. O, ayan o. Dami ng tao, ayan o, mga naglalaro ng mga kabataan. So hapon kasi ngayon, mas lumalabas yung mga bata, yung kabataan pagkadating hapon para maglaro. So mainam na rin, no, para sa akin. Kasi nagkaroon ng mga nagiging laruan yung mga kabataan. So ito yung kabilang side, yung right wing nitong pabahay dito sa May Naik View.
Actually, ang daming tao ngayon kasi mahal na araw, uwian eh. Tapos banda ron sa dulo may ilog. Diba? So ayun, yung update natin dito sa Naik View. Lang tayo, konting pasada. Pero makikita nyo rin, tuloy-tuloy pa rin yung gawa ng mga empleyado. O dito, dati bundok ito, ngayon pinatag na nila. Paunti-unti naman nadidevelop yung lugar eh. So minsan lang kasi sa atin talaga ay medyo nag-aalinlangan tayong tumira, no? Sa mga pabayan ng gobyerno kasi hindi ganun kaganda yung naging reputation ng mga pabahay ng gobyerno ng mga nakaraang mga taon. Pero ngayon, kikita nyo, maganda naman yung bahay. Maganda yung bahay, pero yung isa, so yung mga facilities, so kulang pa nga, hindi pa nga ganun ka kumpleto. Like ito dito, ang dami ng residente, lalong doon sa kabila, wala pang kuryente. So ilang taon na silang na-relocate dito, pero wala pang kuryente. Kaya yung ginagawa nila, nagsasubmitter sila, tulad nun, no? Yung galing sa Meralco. So ayun yung isa sa problema. And then, tubig. Ayun pa yung nagiging problema ng mga nare-relocate. Diba? Yung mga basic na pangangailangan ng gano'n, hindi ka agad na i-provide, no? Nung pabahay, katulad dito. So hindi natin alam kung alin may problema, yung developer ba o yung NHA. So pero kung napapag-usapan naman, 'di ba? Maayos naman 'yun. In between doon sa tatlong parties, so sa beneficiary, sa developer, and then doon sa NHA, 'di ba? So kung napag-usapan na kaagad 'yun, di sinsana ayos na 'yun, 'di ba? Di na kailangang magtiis ng mga beneficiary. So yun yung isa sa mga parang nakaka-discourage din para sa mga mare-relocate. O dito, madami na. Ito dito, madalas din tayo ito. 62, 63. Ngayon, identify na natin. O dito sa kabila, pasyalan natin itong kabila. Ayan o. Ito dito, nakalimutan ko na kung sino minsan may nagre-request sa atin. Dito yung possible na maging bahay nila. So tingnan natin kung ano na yung development dito. Ay! Oh, may tiles na. At sinemento na itong harapan. Medyo matigas na. Naka-tiles na. At sinemento na itong harapan. Laki ng development ito. Sinemento na. Yan o. Loob na o. So kunti na lang maayos na rin. At kita nyo may drainage ito. Yung parang ng dumi. Ang lalim niya, no? Kaso nga lang, sana tanggalin nila yung mga sementong nahulog dyan. Diba? So, kapag ka dito kayo, si ma'am, nakalimutan ko na yung pangalan nun. Parang dito sila eh. Siya yung nagre-request sa atin na kung pwedeng mabisita o pwedeng mapasyalan. Yung possible na maging bahay nila, pero nandito sa lugar na to. So, ayan o, kunti na lang ito, matatapos na to. Ayan o, may tiles na. So, kunting pintura na lang, lagay ng divider dito. Pagkagagawin talaga ito, matatapos na kaagad talaga yan. Para sa akin maganda itong lugar na to dito, no? Itong pwesto na to dito. Kasi kayo na lang. Although may pa kayo, pero wala na kayo dito sa sa harap. No? So, ayan, no? Diba? Bakanting lote na to. Ayaw natin kung sa gobyerno pa to. Tapos ito na yung pinakadulo niya. Ayan, no? Likod. Ay, may aso. Open na. Ito na yung mga kabahayan. Okay, so yun yung kunting update natin. Medyo pagpasensya nyo ko kasi parang limita yung pag-update natin, pag-video natin sa mga pabahay ng gobyerno. Kasi minsan, ayun, ang dami na rin tao. Medyo nailang na rin ako, nahiya na rin ako. At the same time, yun, yung mga aso din,
Parang ang hirap ng dumiretso sa isang block, papunta doon sa isang block la. Lalong-lalo na kapag kami aso. Kasi talagang tatahulan ka. Parang anytime, o pwede kang sakmali na. Okay? So, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Gandang hapon, shoutout dito sa mga empleyado ng HCO. Okay, go na tayo. Thank you po sa lahat.